Mga sangkay, tingnan po natin ngayon itong malaking pasabog ni Amy Marcos kasi naglabas na naman daw po ng video. Okay, yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Welcome po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon at sa lahat po ng mga kababayan po natin. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ayun na nga po mga sangkay, ito tingnan po natin kasi mayroon pong update no tungkol po dito sa ginawa na naman ni Amy Marcos. Pero bago yan, mga sangkay, eto muna. May balita kasi dito kay Jay Sonza. Ayan po. At kay Celis. Na ayon po dito, pansamantalang nasa malayang kalagayan na daw po itong mga ito. Kasi ayon po dito, inaprubahan ng Pasay City Regional Trial Court or RTC ang bail application ng dating mamamahayag na si Jay Sonza at vlogger na si Eric Celis kaugnay ng kasong cyber libel ayon sa kanilang counsel na si Attorney Mark Tolentino. Okay. So ito yung kumbaga sa kanila mga sangkay, itong mga DDS may mga sarili po talaga silang abogado no na nagtatanggol sa kanila just in case na mayroon pong kahihinatnan, no? Siguro maging aral na rin po ito sa kanila na wag sila magpo-post, maglalatag ng information kung hindi po verified information. Kasi nagmumukha po sila dito ng mga sangkay, papalabasin nila, kawawa sila, may ginawa naman talaga silang kalokohan. So sana sa susunod hindi na po ulitin kasi fake news po yun, yung about sa health ng ating presidente na sabi na deads na daw, sabi po ng ibang mga vlogger dyan, sinakyan din po nila mga sangkay, di ba? Sa isang post, sinabi ng abogado na pansamantalang nasa malayang kalagayan ng dalawang habang hinihintay ang susunod na mga proseso sa kaso. Sabi ni Atty. Tolentino, iginagalang namin ang proseso ng hustisya at patuloy ang pagharap sa kaso ayon sa batas. Kasi ito mga sangkay, ang kanila lang ang sunod na proseso dito is paggulong na ng kaso eh. 'Di ba? Didinigin po ito eh. So, yun po ang mangyayari diyan at kadalasan naman mga sangkay hindi na po umuusad kasi yung iba hindi na pinagpapatuloy kasi halimbawa matagal po ang kaso na ganito eh. Bawa nag-change na ng leadership tapos na wala na silang pakialam, ba't pa nila pakikialaman yan tatagal lang tapos ano pa sa oras, 'di ba? So pagka ganun, eto dadaan sa proseso pero pag wala na po yung complainant, wala na mga sangkay. Tanggal na po yung kaso. Kumbaga maku-close ka agad. Ngayon, mga sangkay, eto na. Etong si Amy Marcos kasi, may bago na naman pasabog. Ang title niya dito, baka may Jay Zonza. Ewan ko na ibig sabihin niya dito. Ayan, tungkol kay Jay Zonza. So, tingnan natin. Alam niyo ba, kanina may tumawag sa akin. Nervyos na nervyos. Talagang sabi, wag kang labas ng labas. Anong labas ng labas? Punta nga ako dyan sa Tacloban, may binisita ako. At saka pupunta pa ako sa Cebu ulit. Sinabi na wag kang labas ng labas at huhulihin ka. Anong huhulihin? Ano bang ginawa ko? Dadamputin ka, sabi. At hindi ko maintindihan, bakit ganun? Sabi kasi, alam mo ba yung nangyari kay Jay Sonza? Okay. So, Jay Zonza, eto na yun. Nakapagpiansa na. So, hindi ko alam kung may tumawag talaga na totoo or drama lang po ito ni Senator Amy Marcos, mga sangkay. As we all know naman, na talagang kontrabida po siya ngayon sa kanyang kapatid sa administrasyon na ito, mga sangkay. Kasi ayon nga po sa kanya, taliwas daw po sa prinsipyo at paniniwala ng kanyang ama ang ginagawa ng ating presidente. Yun po ay ayon kay Amy Marcos, mga sangkay. Pero malamang sa malamang itong content na ito is favor sa mga DDS na parang mabala, na parang mag-iingat kayo kasi baka kayo ay damputin at magaya kayo ni Jay Zonza. Pero mga sangkay, yun naman talaga
kumbaga, tama naman ang ginawa nun ng NBI. Kasi, di ba, mali po talaga yung ginawa nun na pagpapakalat ng fake news. Di ba? Lalong-lalo na kung ikaw ay kilalang personalidad at ito pa ay patungkol sa health ng presidente. Nung panahon nga po ni former President Rodrigo Duterte, meron po doon, teacher pa po yun. Di ba? Nagbanta naman po yun sa buhay ni PRRD. Anong ginawa? Mga sangkay, hinablot ng mga NBI. Lumuhod-luhod, umiyak-iyak. 'Di ba? Ganun ang nangyari. So, eto ay ano lang, buti nga may mga nasasampulan Kasi kung walang masasampulan, sa dami ng naglipa ng fake news laban kay PBBM, dapat din po talaga may masampulan. O alam ko nga, ang labo-labo naman nun. Sinabi yata niya na may sakit daw yung Pangulo at may kinakalat daw na dokumento, patay na daw, ewan ko yung bugris daw. Hindi ko maintindihan, biglang inaresto. Pinalaya rin kasi malabo yung warrant. Anong malabo? Hindi naman malabo yung warrant kay Jay Sonza. Pinalaya rin kasi nakapagpiyansa. Ito. Malinaw, Madam Senator, ayan po. Nakapagpiyansa sila. Tinanggap po, inaprubahan ang bail application. Ayan, medyo umabot ba ng 1 week din si Jay Sonza? Anong pakialam ko doon? Sabi ng tao, ako magdahan-dahan ka, ganyan na. Bakit mo kasi sinabi sa interview mo sa Cebu na 3 beses sinugod ng Pangulo diyan sa ospital? Sabi ko, yun ang balita sa palasyo at sila rin ang nagsabi. Ano ibig mo sabihin? Nagagalit sila, wag mo daw sinasabi-sabi yan. At ma-Jason ka. Pauso nila yung Jay Sonza. Ano ba doon nangyayari? Ang sinabi ko, yung sinabi rin ng mga PSG, yung mga presidential security, yan din ang sabi ng mga abalang-abala. Okay, so ibig sabihin, may mga nag-feed na mga presidential security, ganun. Na pinapadaling information kay Amy Marcos, ganun ba yun? Naku, check nyo po, President BBM. Baka mamaya may mga PSG dyan na alam nyo na. At sinasabihan ako, dahil alam naman nila, nag-aalala ako sa kapatid ko. Okay. Sinabihan ako, higit sa lahat, hello, ang palasyo mismo nagsabi, no? Yung January 21, di ba? Natakot ako, kaya naaalala ko yung date Natakot ba talaga? Kasi ang sabi, masama daw yung pakiramdam ng Pangulo. Kaya, sinugod sa ospital. Pero alam nyo guys, si PBBM, meron na lamang po yan siyang isang kidney. Yun yung reality, no? Yun yung totoo talaga, mga sangkay. Isa na lamang po yung kidney niya kasi nga po yung isang kidney, dinonate niya po kay Apo Lakay, yung ating pinakamagaling na naging presidente, no, kay Ferdinand E. Marcos at that time. So, ang ibig sabihin nun, kapag isa na lang yung kidney mo, bawal ka na ng mga unhealthy lifestyle, kagaya po ng pagbibisyo, pag-iinom, no? Yan po yung bawal na kay PBBM. Kaya nga po yung gumagamit daw po ng something na pinagbabawal na pulburon, parang ang hirap paniwalaan. Kasi nga po, paano niya gagawin yun? Ano yun? Wawasakin niya yung nag-iisa na lang niyang kidney? Kahit i-google nyo, makikita nyo doon, isa na lang talaga yung kidney ni PBBM. January 23, di ba sinabi nga nila, diverticulitis daw. At alam nga naman nag-colonoscopy ng mag-isa at nag-diagnosis ng sarili. Pagkatapos nagbigay ng gamot sa sarili, pwede ba yun? Baka naman kaya hindi gumagaling at ang payat-payat, naghihingalo. Pagkatapos nun, may anunsyo na naman sila na ang sabi, nagpa-check up daw, CT scan ba yun o kung ano, para tignan kung okay na. Sila mismo nag-anunsyo. Tapos sinabi ng mga taga-palasyo, Ma'am, naku, ano bang nangyayari ka Pangulo? Payat-payat. Abala din ako doon. Tapos, higit sa 2 linggo, hindi umapir, di ba naalala ninyo, February 5 na nung umapir, nag-disappear nung January 21. Ang tagal kaya noon, tapos nung Holy Week, gano'n na naman. Pwede ba? Bakit sila magagalit? Bakit naging national security issue na sinabi yung katotohanan? Bawal ba maging tapat ngayon? Okay. Ang reaction ko dyan, tama naman sinabi ni Amy Marcos, may pronouncement ang palasyo. Pero guys, magkaiba kasi yung sinabi ng palasyo sa pinakalat na po ng mga DDS.
Kasi ang pinakalat po nila ay si Pangulong Marcos may malubhang karamdaman. Nasa stage 4 na nga raw po eh. Tapos, yung iba tigok na, yung iba madededs na, nandun daw po sa St. Luke's. Guys, sa St. Luke's yung hospital namin. So, nagtatanong-tanong din kami doon kung totoo ba. Hindi naman daw. 'Di ba? So, tsaka, eto tingnan nyo po yung presidente natin ngayon. Kung titingnan nyo po yung pangulo natin ngayon, guys, hindi na po payat ang pangulo natin, fit na nga po. Fit na fit nga po yung katawan niya. Ang ganda po ng katawan niya. No? Tingnan natin. Bongbong. O, ito. Para makita lang ninyo, yung katawan niya ngayon, mas maayos. Kung tutuusin, mas maayos itong katawan ni PBBM kaysa kay PRRD nung time na patapos na po yung kanyang termino. Ayan po. Ayan po itsura ng pangulo natin, oh. Pogi-pogi nga niyan, eh. O, ayan. Eto. Mukha bang nangangayayat yan? Tingnan nyo mga sanggay, oh. Ang presidente natin. Bumalik po yung kapogian. O, namangha pa nga po ang isa sa mga leader po. I think sa Brunei po ata. O, di ba? Saan yung president? Oh, di ba? Katabi pa po niya yung Prime Minister ng Singapore. Ayan, mga sangkay. So, ano po ang inyong opinion sa mga pasabog ni Amy Marcos? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.